So mapapansin natin na yung simpleng acute tonsillopharyngitis o tonsillitis, kung pababayaan natin yun ay delikado. No, dahil ang microbium involved dyan, yung sinasabi nating beta streptococcus, na pagka hindi na bigyan ng antibiotic, napakasimple naman antibiotic niyan, no? Nasa penicillin, in fact, amoxicillin, nagre-respond, no? Or sabihin natin, yung family ng penicillin, no? Nagre-respond, namamatay ang mikrobyo. Pero kung hindi kompleto ang antibiotic, nag-iiwan ng mikrobyo na nagkumakalat sa puso. Yan ang nagkukos ng rheumatic heart disease. Pag kumalat pa, minsan ang gusto na pasukan yan yung ating kidney. Yung tinatawag na acute glomerulonephritis. No? Yung glomerulus, sisirain niya. Na ang sintomas niya, minsan, ang pasyente umiihi ng dugo. No? Kung sa puso naman, ang sintomas niya, nahirapang huminga, tawag dito, minsan nagmamanas at nagpi-failure na yung puso. Pero ang nadali pala doon, yung valvula ng puso. We call it mitral valve or tricuspid valve stenosis or regurgitation, nasisira ng mikrobyo. So anong solusyon? Dapat kumpletong antibiotic na napupuksa doon sa mikrobyo. Kasi nung araw, syempre, hindi ko naman alam, bata pa ako eh. So pagka wala ka nang naramdaman, wala na. Kasi umaabot minsan na binibigyan ng antibiotic di ba? Kasi bata pa ako noon hindi ko pa alam yun. So, yun, hindi ko nakukumpleto. And then yung isa pa na madalas akong magka-UTI. Na hindi rin kumpleto sa antibiotic. At saka, hindi ako basta-basta tinatabla ng antibiotic doon. Yun ang problema. So, merong isang pasyente katulad ni Beth na kung mag-antibiotic man, hindi full course ng antibiotic, tapos yung mikrobyo nagda-damage. Buti na lang hindi sa puso mo nag-damage. Doon sa kidney. Well, kahit pa sa kidney, pag nadali ang kidney, magsasabi na renal failure. Alam mo naman natin na ang kidney, salaan yan ng dumi. No? Pagka nasira ang salaan ng dumi, imbis na sinasala mo, tinatapon mo ang dumi sa labas, nare-retain. Hindi na ilalabas, no? Yung importante yun ang naitatapon. Ngayon yung pinaka-importante, protina, imbis na kailangan ng katawan natin, yun ang lumalabas. So nagkakaroon ng protein sa urine. Pag urinaris, nandun plus na urine, marami. Ngayon yung, pag chinek mo yung dugo, BUN creatinine, ang BUN tumataas. Yung BUN supposedly is parang reflection ng waste products yan, na dapat hindi yan mataas, no? Na ilalabas yan. So in other words, you're still very lucky na na-damage ng beta streptococcus, no? Yung kidney. Pero ganun pa rin, mauwi pa rin ako. Ang kidney ma-damage, ano mangyayari? Mag-renal failure, no? In your case, hinahabol natin kasi yung from nephritic syndrome, nauwi sa nephrotic. Pag sinabing nephrotic, ano ba ang nephrotic syndrome? Tumataas ang blood pressure. Tumataas ang blood pressure dahil dumadami ang fluid sa katawan. Dahil ang fluid hindi na ilalabas sa ihi. No, tumataas ang blood pressure. Ang protina bumabagsak. Ang protina sa dugo bumabagsak. Bakit nilalabas sa ihi? No? So, ang albumin, which is one of the proteins sa katawan, bagsak, bababa. Ngayon, ano pa? Siyempre, prone ka sa infection dahil meron kang, binibigyan ka ng immunosuppressant like steroids, no? Kailangan bigyan. Ang steroids, maraming klase, depende sa steroids. Yung mumurahin ng steroids, maraming side effects, like prednisone. Nandiyan yung mariretain yung fluid, lalo nagmamanas, no? Pag sa mukha, ang tawag namin, mukhang buwan ng mukha, Monfasi ang tawag niya. Saka ano, Dok? Pagka nag-retain yung tubig sa katawan, mapanghi yung bibig. Natural, oo. Kasi naghalo na ang waste products doon na hindi na ilabas. Minsan, sabi ko, ano naman ito, parang kubeta. Yeah. Natural, dahil hindi na ilabas yung waste product. Ang tiyan lumalaki, we call it ascites. No? Lumalaki na doon, may fluid doon na nakuha. Ang tawag niya sa buong katawan, na manas-manas, ang tawag namin, ang term namin yan, anasarca, no? Ito ngayon. Oo, ikaw, buti na bawasan na ngayon, no? Nung nag-shift tayo, like a week ago, from prednisone, sinif natin sa hydrocortisone, nakapang 6 days na yata tayo ngayon, malaking improvement, no? Na ibig sabihin, at 40 milligrams per day,
napapansin, parang nababawasan yung malas, no? Lalo na dinagdagan pa natin ng albumin through the intake of white egg, no? Yung egg na puti lang, rich in albumin. Kung sa ospital minsan sinasalinan talaga parang swero yung albumin, plasbumin, no? Pinapasok. So pag mataas ang protein sa dugo, yung protein mismo ang magtutulak sa fluid para ilabas niya sa ihi, para lumabas. So i-continue natin yung pagkain ng albumin sa itlog, no? I-continue natin yung steroids. Pero yun namang medyo magandang steroids. Huwag naman yung steroids like prednisone na nakaka-retain ng Ayoko na. fluids. O Ayoko na, no? hindi ng side effect, nasusuka ka. No? Iba, nagkaka-ulcer pa. No? Nahihilo ko doon lang. Nakita ko yung resulta, parang maganda na. Especially dati nakita ko yung may infection ka pa rin sa kidney. Binigyan kita ng ciprofloxacin for 1 week. Dadagdagan natin, gawin natin 2 weeks. No? Tuloy-tuloy natin. Ngayon, paubos na yung hydrocortisone, isuggest ko, i-shift natin sa dexamethasone 40 or decadron 40 or decilon 40, no? 40 muna tayo kasi 40 ngayon ang kuwan. So, we will taper it slowly. Dahan-dahan, hindi bibiglaing 20 kaagad. From 40, let's say 3 to 5 days na 40, then we reduce it, no? Siguro another 1 week, 5 days, no? Na 30. From 30, obserbahan natin. Kung sakaling hindi masyadong maganda yung pagbabawas, i-maintain natin siya sa 40. Okay. No? I-maintain natin siya sa 40. Ano pa? Yung pampaihi. Kung maganda ang ihi, baka pwede natin i-reduce from 40 twice a day ng furosemide, baka pwede natin gawing once a day. Pero obserbahan pa rin by